Sheriff ng ICC, si Senator Trillanes. Pagkatapos ngayon, di ko maintindihan, di ba ako nag-imbestiga doon kay Presidente Duterte, yung pagkidnap niya. Abay, ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol, ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Hindi naman PCTC to NBI to At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng warrant. Asan yung warrant nilang Pinoy? So ma'am, ngayon stand-off. Ngayon ko sa kanila. So ibig sabihin, ma'am, sorry, Ako talagang bastusan na to. Sangkatutak na bastusan. Sinugod na yung Senate. Sinakta ng isang senador. Duguan si Senator Bato. Kelaking tao. Talagang dinamba, rinesling. Andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. anong naging paliwanag ni Atty. Matibag, Director? Ewan ko sa kanya. Tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, sir? May caucus daw kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon? Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talaga naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Matibag ang direktor po ng NBI. Magandang umaga, Direktor. Magandang umaga po, Kate at Didi Chacha at sa lahat po ng tumatakilig sa programa. Isa ulit magandang umaga at salamat po ulit sa inyong invitation po sa akin. Direktor, yung mga NBI agents po kahapon na nandoon sa Senado na pwede ho ba munang ikwento po, saan po ba nanggaling yung arrest warrant? Sila ho ba ang may bit-bit nito? Talaga bang aarestuhin si Senator Bato? Ano ba kwento? Well, meron po talaga kaming hawak na arrest warrant issued by ICC upon validation po with PCTC, valid po yung warrant. So, i-enforce po talaga namin yung warrant upon proper coordination po with the Senate leadership po and the Senate security. With proper coordination? Apo. Tama po. Apo. Can you, sir, again explain further? Because the good senator is claiming na wala daw po, no? Na, well, inyo ho napanood, no? Yung kanyang mga pagsisigaw. Opo. Yes, Well, go ahead. Yun na nga po, Sir Ted. Una-una po, any reasonable mind, hindi naman po siguro maniniwala na darating ang NBA agent sa loob po ng Senado, ng Senate, na wala pong pakikipagpulong, pakikipag-usap. So meron pong pakikipag-usap, may coordination po yan. Kaya po nandoon kami. Kagaya po yan, nung natapos na yung session, ako po inimbitahan na pumasok sa loob ng Senado at nakausap ko po ang bagong leadership ng Senado sa pamumuno po ni Senate President Alan Cayetano. At yun po yung naging paliwanagan. At sila rin nga po mismo nagsasabi na naniniwala naman sila na kami hindi makakarating doon ng basta na lang kami pumasok. Hindi naman po gano'n na mag-igaway ng iba. Because of course, even alam namin that we can enforce the warrant na alam namin legitimately kahit saan, kahit po sa loob ng Senado, we have to recognize the sanctity, the respect din that is needed to be given to the Senate po. Kaya nag-coordinate naman po kami dyan. Alright, sige. So, sir, I hope you don't mind me asking too much details, no? Pero can you give us the timeline, the timeline, please? Kailan kayo nakakuha ng kopya ng ICC warrant, verification sa kanyang authenticity, and then the coordination sa Senate Sergeant at Arms? Go ahead, sir. Kailan po ito? Well, forgive me also, no, yung details I cannot give it too much because it entails operational capacity po. Meron pa po tayong mga ilang subject pa rin po ng warrant na yan that we don't want to develop too much information. Ano po. Pero just this, we got hold of the warrant on that day. Also, and we coordinated it with the Senate. Nagkaroon po ng mga meetings at that time na before we effect the arrest. We had coordination and ongoing coordination with PCTC. Ano po. So, okay. Sorry, Director. Masyadong matitalya, no? Ay naunawaan po namin ang inyong handicap. Pero ang inyo pong koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms, panahon pa ni SP Soto.
Ano po? Sorry po, wala po. Ang inyo pong koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms ay panahon pa ni SP Soto. Tama po, si Secgen Rene. Si Secgen Rene po. Sergeant at Arms Rene po. Mhm. Opo. So, nangyari ito even before the session kahapon, weekend pa lang ho ba? Alam na nila ito? Well, there's an information po na magkakaroon na ng confirmation sa warrant. So, yung pong warrant, kung mapansin niyo po, November 6 pa po yung date. November 6 pa po yung date ng warrant. So, yung lang po, yung proper endorsements lang po yung aming tinitingnan na rin po dito. Pero technically po, since it's already published sa ICC, that warrant is already valid and can be enforced po. Okay, sige. So, kahapon, anong oras po na-deploy yung NBI agents na ito? At kahapon din po ba dumaan sila sa office ng Secretary General to inform that they are going to serve the warrant? 7 a.m. pa lang po may coordination na po yan. Tapos nag-another coordination if we will pursue ng 12 na 1 o'clock na nag-deploy po tayo ng team po dyan. Practically, how many agents were there for that purpose? Well, ganito po yan, no? I-identify po, unang-una, hindi nga namin din ma-identify kung saan yung mga exit points po niyan. And we deploy a team po na taga-4 hanggang 6. So, 8 po yung points na yan. So, kung sa 8 po na taga-4, taga-6, mga around 40 po more or less 40 yung naka-deploy. Tapos sa labas po, meron din pong mga MBA na nandoon po. Just to maintain po na alam namin baka magkagulo. So may security. So ako nga po dumating na mismo doon nung nagkaroon ng commotion na gano'n. I have to go there as the head po ng agency kasi kailangan ko naman din proteksyonan at supportahan yung akin pong mga ahente na nandoon. Kasi there was an information na nag-lockdown na yung Senate. Eventually, there was an information na yung akin pong mga ahente na mag-i-enforce ng warrant is being detained. So, sabi ko, hindi ka naman po pwedeng iwanan yung ating pong mga ahente na nandoon po na gumagawa po ng kanilang trabaho. Opo. So ngayon itong mga ahenteng ito na kagabi ay na-detain, were they detained at least temporarily? Temporarily po kasi naka-lockdown nga. Kasi ganito po na nangyari po na sinabi ng Senate that we are nagmigyata po si Senator Marcoleta na sabi niya yung Senate is taking custody over Senator Bato de la Rosa. Humingi na po ako ng clearance at tinawagan ko na po yung team na siguro that time na umalis muna tayo just to give respect to the resolution ng comment ng Senate po na yan. So, we voluntary po move. But don't get the idea na umatos kami at hindi na-arresto because we are still committed to arrest Senator Bato de la Rosa and deliver him to the ICC. Yun po, the jurisdiction of the ICC. Because that is our commitment as law enforcement agency po. So again, paano kayo nagtapos kahapon at sino pong kausap ninyo, Director? Kausap ko po yung majority of the members ng new majority ng Senate. Senate President, nandun po, Senator Loren Ligarda, Senator Ivy Marcos, Senator Pia Cayetano, Senator Mark Villar, Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, at saka si Senator Bongo po. Okay, sige. So paano kayo nagtapos kaninyo kasi you are duty bound to enforce the warrant kaninyo? Well, yun po yung sinabi ko na because you have a resolution, we respect that resolution. Pero we are expecting na pag kailangan po dapat si Senator Bato to face yung mga legal processes, siguro po that is already in the Senate na kayo po yung maglabas sa kanya. Kasi alam naman po natin, we have commitment din sa international community because this is a warrant issued by a valid competent court. This is the ICC. So nagpaliwanagan na po, siyempre pumasok na yung argumento na hindi na tayo member ng ICC, may ganito decision. So sabi ko, those are all legal arguments po. Sabi naman, again, we go back, we are the law enforcement and tasked to enforce the warrant of arrest. Okay, sige. So doon kayo nagtapos, but meron ni huyatang petition na ang abogado ni Senator Bato sa Supreme Court, no, questioning itong validity ng ICC arrest warrant in the absence yet, no,
ng anuman pong judicial order or restraint para sa inyo, ano ang next move po ninyo, Director, kung mamarapatin po ninyo? Well, the warrant is still there. It's alive. Live po yung warrant. Wala namang terror or anything. So kami po siguro will coordinate first with the Department of Justice, with the DFA, of course, and the executive branch po, of course, the Office of the President, kung what should be the direction. Dahil ano po to, that is an international commitment, and we know that the Office of the President is the primary responsible to our foreign policy, yung commitment po natin sa ating international community. So mag-uusap din po kami na dyan. But in the meantime, yun po yung status natin dyan. And we don't want any untoward incident. Yun naman po yung magandang naging agreement namin with the senators na ibaba natin yung tension level. Well, so nagpaliwanagan po kami. Of course, may mga sitahan, even minor na altercation, sinisita po sa atin na usapan. Pero at the end of the day, yun po, si Senator Alan Peter Cayetano naman was very professional in handling it, and maganda po kasi naman yan, magkakilala naman po kami even before. So nakapag-agree naman po kami. Okay, sige po. Sige. Okay, so that's the situation. You have to consult first, no, sa inyong mga nakatataas pa po sa inyo, no, sa DOJ, sa OP. Meantime po, may resolution granting protective custody kay Senator Bato. Ang inyong mga ahente ngayon wala sa Senate grounds pa. I mean, wala muna kayong galaw ngayon. That's the agreement po namin. And ako sa I have my comment. Sabi ko, hindi naman din po namin ito papasukin kung wala kaming consultation. Wala kaming valid na mandato. Ano po. So, yun naman po yan. And of course, alam din naman po siguro. But of course, there are legal arguments. May sarili silang argumento. May sarili pong argumento ang implement ng enforcing agency. At the end of the day, dinala po ni Senator Bato yung kaso niya sa court. And maigi na rin po siguro yun. Then, pagka nagtalo-talo naman po, at the end of the day, ang arbiter natin palagi, ang korte po palagi, ang final arbiter. Opo. So,